po nakahanda na yung pagkain ng aking mga tilapia. Nung una po ay primas, yung malilit pa. Katapos inahaluan ko ng maliliit na butil na pre-starter. Ngayon po ay nagsip na naman ako. Hinaluan ko na naman ng starter, yung pre-starter. Ito po yung pre-starter, maliliit na butil. Yan naman po yung starter, malalaking butil. Puro floating po yan. Aside sa fish meal, binibigyan ko rin sila ng asola. Ayan, meron po akong asola doon sa aking swimming pool doon ko pinaparami. Kasi kung dito ko ilalagay, isang araw lang, ubos na yun. So, kapag kinalampag ko po itong aking balsa na to, maglalapitan na po yung aking mga alagang isda. Ayan po tingnan natin. Ayan. Lalapitan na yan. Oh, ayan. Oh, ayan na. Mamayang eksakto alas 4, doon po sa bandang gitna, doon ko sila pakakainin. Ang lapad po nito, meron ng 3 finger na lapad. Katapos yung sumunod doon. Kasi huli po yung binili kong mahigit 50,000. Nauna yung 20,000 ng ilang weeks. Kaya baka doble po yung ano ko dyan. 2 beses ako mag-harvest. So by November, baka pwede na pong mag-harvest sa hawa ng ating pong may kapal. Sana patnubayan ako sa aking proyekto na to, na ma-harvest ko sa tamang panahon at malalaki yung aking mga alagaing tilapia. So yun po guys. Samahan nyo akong panoorin itong aking video. Kasi po yung mga nandun, andun pa yung iba nakakalat. Kaya pag nagsagwan ako, sasama yan sa aking balsa. Nag-improvise din kami ng balsa. Kaya nilagyan namin ng plastic drum, PVC, tsaka meron din akong for emergency na interior sakaling lumubog itong aking bangka. Ayan po. Pero hindi na lulubog kasi yung papag na yun kinuha namin doon sa dati kong kubo doon. Yung isa kong deep well irrigation doon, parang ganito. Kinuha namin yung papag kahapon, tsaka yung mga kawayan, tsaka yero. Sinakay namin dito. Okay lang, hindi naman lumubog. Kaya nag-enjoy din na magpapakain ng isda. Pero tingnan nyo po, ipapakita ko sa inyo yung yung pagkain nila. Ayan. Ito, ayan. Ganyan po kalapat. Yan. Kumaakyat sila, oh. Ayan. Ayan, nagkakagulo na. Kaya ayaw kong dito pakainin. Lang kasi ay masikip po itong lugar na to. Masikip dito. Yung iba hindi makakain. So meron akong lubid doon. Papunta doon sa gitna. Doon sa may gitna na yun, doon ko sila pakakainin. Waluwag ko yung space doon. Para yung mga maliliit, makakain din. Ito na po. Maglalayag na tayo. Fasten your seatbelt. Hey, wala pa lang seatbelt. Dali, tulak ko muna. Tulak ko muna yung aking bangka. Ay, ayaw. Sumadsad yung aking bangka. Ayan.
maglayag na tayo. Kailangan makuha yung tali. Ito po yung tali. Ito. Pero hindi na tayo sasagwan. Kaya po sasama yan sa likod. Alam na nila kung ano dyan. Ayan, yung umaalon na yan, puro mga isda yan. Katapos po, ayun yung mga parating, yung alon na gumuguhit na yan, parating na yan. Mga tilapia yan. Ako, merong ano doon, merong nandadawit. Ha! 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 Hoy, dalami kayong baril. Merong mga ibon na dinadawit yung yung mga isda doon sa dulo. Ayan po, malalaki na yan yung mga may umaalon na yan. Dali, yan ako muna sa yan, sama-sama na sila. Oh, walang timon yung aking balsa. Pupunta sa bandang kanan. Yan sila, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, ganda pagmasdan. Pagdating ko sa gitna, alas 4 na, pwede nang pakainin. Daya ng mga ibon na yun, oh. Merong nakuha doon sa bandang dulo. Kaya dito ko sila pinapakain para po hindi madagit ng ibon. Kasi kung nasa tabi, madaling dagitin ng ibon. Lalo na yung mga bakobenge, yung mahaba po yung leg. Dali lang makakakuha ng makahuli ng isda. Hindi ko dala yung aking shotgun. Kahit man lang nag-warning shot ako. Ayan sila, oh. Meron na pong mga tripping gear ang aking mga alagang isda. Bali po yung 20,000 magto 2 months na po ngayong araw na to. Pero yung mahigit 50,000 isang buwan at kalahati pa lang. Nakita nyo naman yung gano'ng kalapad yung yung kanina yung umakyat. Yan sila, oh. Ito po, sinabugan ko ng palay. Itong malapad na yan. Hanggang doon, palibot. Yung berde na damo na yan, andun po yung kahon na para sa irigasyon ko. Yung nakatutok doon sa palaisdaan. Yan po ang pinahukay ko talaga. 2,000 square meter. Diyan ko pinakawalan yung 20,000. Tapos papatubig pa ako kasi kakunti lang ang tubig. Tapos ito pinarostrilyo ko 2 beses sa aming traktora, matigas, walang tubig. Palayan ko ba nung bumagyo napuno ng tubig, walang lalabasin yung tubig. Yung nga po sa tabi ko dyan mga ginagawa ring pispan. Kaya
wala akong choice. Naisip ko para hindi masayang naman yung tubig tsaka panahon. Total lubog na yung aking palay. Ayun po. Sana hindi ako nagkamali ng desisyon na bumili ng additional na fingerlings. Sa palagay niyo po, tama yung aking desisyon na bumili ng another 50,000 plus na fingerlings para dito. Kaya po sana mapalaki ko ng gusto itong aking mga alagayang isda na tilapia, para sa gayon ay may balik naman yung nagastos ko, kasi malaki talaga palang gastos ng ano. First time kong mag-alaga ng ganitong karaming isda. Biruin nyo yung isang sako isang araw, mahigit 1,000 po yun. Kaya malaki rin ang gastos. Mahigit na 100,000 i-budget mo yung ano, ganito karami. Baka nasa 150,000 ang budget mo sa pagkain, maliban pa dun sa pambili ng fingerlings. Dito po iangkla ko dito yung aking barko, ay yung aking bangka, ay hindi pala bangka, balsa. Dito ko sila pakakainin. Dito malapad, ayan malapad yung ano nila dito, lugar. Unlike doon sa tabi, kakunti lang space nila, hindi makakain yung ibang maliliit na huli kong biniling fingerlings. So ito po guys, itatali ko muna dito para hindi alis yung aking bangka. Kahapon po, habang pinapakain ko yung mga tilapia dyan, yung lugar na yun, yung kuya ko yung nagpapakain. Habang tinatali ko yung balsa sa poste, biglang pumihit yung yung balsa. Nakalagay sa tripod yung aking cellphone. Ayun, nadali, lubog. Yung pagbalikwas ko, wala na yung tripod tsaka yung cellphone ko. Katapos una kong nakapa yung yung tripod, wala, hindi natanggal sa pagkakalagay yung cellphone ko sa tripod. Katapos yung bumaba na ako sa tubig, hanggang leg ang lalim. Matagal, siguro mga 20 minutes o 30 minutes bago ko siya nakapa yung aking cellphone. Nung nakapa ko, pag nakakapa ko sa aking paa, sisid ako, hindi ko mahabot. Pilit akong lumulutang. Ilang attempt ako doon. Buti na lang naipit ko sa paa. Ayun, ang kagandahan ng na shielded itong aking cellphone. Pag hawad ko sa balsa, nakabukas yung Facebook. Kaya ito, si kuya na lang ang magpapakain, kasi meron akong pinuntahan. Nagmamadali nga ako yung pinapakain yung tilapia doon sa banda gitna. Pero ako yung poste banda rito, hindi banda ron, banda rito pa. Doon ako lumubog. Talagang tinatawag ni kuya yung mga tilapia, pupunta yan doon. Pero meron pa rito, ayan mga banda rito. Kukuha muna ako ng isang balde, kasi yung mga nandito, meron pa dito, ayan mga dito, hindi pa kumakain yan. Kaya bibigyan ko sila ng makakain.
pag ako nagpapakain, tinitiran ko sila. Baka si kuya, hindi niya tinirhan pagbalik niya rito. Kaya kukuha na lang ako dito ng isang tabo na para mapakain dito.